First commandment. You shall not have serve, worship, nor bow down to gods. I am Yahweh the Alahaya, the only creator, and there's no other. Sa Tagalog, huwag ka magkaroon, maglilingkod sa samba, niyukod sa mga Diyos. Ako si Yahweh ang Alahaya, ang tanging manilika, at wala ng iba pa. It takes time to return. Second commandment. Do not make things, images, or statues in the likeness of anything in heaven, or in the earth, or in the waters. Do not pray, bow down to them, nor worship them. For I, Yahweh, the Creator, show love to 1,000 generations for those who love me and obey my commandments. But I punish the children for the sin of the parents, to the third and fourth generations of those who hate me. Obey what I command you today. I will drive out before you the Amorites, Canaanites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Be careful not to make a treaty with those who live in the land where you are going, or they will be a snare among you. Instead, break down their altars, smash their sacred stones, and chop down their Asherah poles. Tagalog, huwag kayong gagawa ng mga bagay, larawan o ribulto, na kahawig ng anuman sa langit, sa lupa o sa tubig. Huwag kayong magdadasal, yuyukod o sasamba sa mga ito, sapagkat ako si Yahweh, ang manlilikha ng nagpapakita ng pag-ibig hanggang sa kasanlibong henerasyon ng mga nagmamahal sa akin at sumusunod sa akin mga utos. Ngunit aking pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang, hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Sundin niyo ang inuutos ko sa inyo ngayon. Aking palalayasin sa harapan ninyo ang mga Amorita, Cananeo, Hitteo, Perizio, Hebuyo, at Jebusiyo. Mag-ingat kayong huwag magkikipagkasunduan sa mga naninirahan sa lupang inyong pupuntahan, upang hindi sila maging bitag sa inyo. Sa halip, gibain ninyo ang kanilang mga dambana, durugin ang mga kanilang mga banal na bato, at putulin ang mga kanilang pusti ni Asherah. Third commandment. You shall not use my name, Yahweh, in vain, for I will not hold anyone guiltless who uses my name in a wrongful and meaningless way. Sa Tagalog, huwag mong gagamitin ang aking pangalan, Yahweh, sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ko pawawalang sala ang sinumang gumagamit ng aking pangalan sa maling paraan at walang kabuluhan. The fourth commandment. Keep the seventh day holy, for it is a day of Sabbath for me. You have 6 days to do all your work. The seventh day is to be set aside for me. You, your entire household, your servant, the foreigners living in your town are to be refrained from any worldly concern and leisure. Even your animals are to rest from labor. In 6 days, I made the heaven, the earth, the sea, and all that is in them. But on the seventh day, I rested. Therefore, I blessed the Sabbath day and set it apart as holy. Sa Tagalog, panatilihing mong banal ang ikapitong araw sapagkat ito ay araw ng Sabat para sa akin. 6 na araw kang magtatrabaho at gagawa ng lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay laan para sa akin. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ni ang iyong sambahayan, ang iyong mga aliping lalaki o babae,
ang mga dayuhang naninirahan sa iyong bayan. Ni ang iyong mga hayop, lahat ay magpapahinga mula sa kanilang mga gawain at mga bagay sa sanlibutan. Sa loob ng 6 na araw ay nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng naruroon. Ngunit sa 7 araw ay nagpahinga ako. Kaya't aking pinagpala ang araw ng Sabat at itinangi bilang banal. Fifth commandment. Honor and respect your father and your mother, so that you may live long in the land I am giving you. Sa Tagalog, parangalan at igalang ang inyong ama at ina upang magkaroon kayo ng mahabang buhay sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Living free and blank, we continuously remained astray. Sixth commandment. One suggests digging the history to know You shall not commit murder. Unjustified delivery. had spoken. Sa Tagalog, huwag kang gagawa ng pagpatay na hindi makatarungan. But here we are glowing again, sometimes high, sometimes low, toward righteousness. Seventh commandment, you shall not commit adultery. Sa Tagalog, huwag kang makakiapit o mangangalunya. Eighth commandment, you shall not steal. Tagalog, huwag kang magnanakaw. Ninth commandment, you shall not testify or accuse falsely. Sa Tagalog, huwag kang sasaksi o mag-akusa ng kasinungalingan. The 10 commandments. You shall not covet your neighbor's wife, your neighbor's house, your neighbor's goods, or his male or female servant, or his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Sa Tagalog, huwag mong pagnasaan ang asawa ng iyong kapitbahay, ni ang kanyang bahay, ni ang kanyang mga pag-aari, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka o asno, ni anuman na pag-aari ng iyong kapitbahay. Eleventh commandment. You shall celebrate the feast of Passover. You shall not offer the blood of sacrifice to me along with anything containing yeast. And do not let any of the sacrifice from the Passover festival remain until morning. Tagalog, ipagdiwang ninyo ang banal na kapistahan ng pagliligtas. Huwag ninyong iahandog sa akin ang dugo ng alay na kasama ng anumang may pampaalsa. At huwag ninyong hayaang may matirang bahagi ng alay mula sa banal na hapunan ng kapistahan ng pagliligtas hanggang sa kinaumagahan. The cherubs stood in pillars, taming the rain, while the fire 12th commandment. You shall celebrate the feast of unleavened bread for 7 days. At the appointed time in the month of Abib, you are to eat unleavened bread as I command you. For in the month of Abib, you came out of Egypt. Tagalog, ipagdiwang ninyo ang kapistahan ng tinapay na walang pampalsa. Sa loob ng 7 araw, sa takdang panahon ng buwan ng Abib, ay kakain kayo ng tinapay na walang pampalsa. Gaya ng inutos ko sa inyo, sapagkat sa buwan ng Abib kayo ay inilabas mula sa Ehipto. 13 commandments.
Certain commandments. You shall not bring the best of the first of your fruits of your soil to the house of Yahweh. You must not cook a young goat in its mother milk. Sa Tagalog, dalhin ninyo ang pinakamainam sa mga unang bunga ng inyong ani mula sa inyong lupa. Sa tahanan ni Yahweh, huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Fourteenth commandment, you shall celebrate the Feast of Weeks with the first fruits of the wheat harvest. Tagalog, ipagdiwang ninyo ang kapistahan ng mga linggo na may dalang bahagi ng mga unang bunga ng pag-aani ng trigo. But here we are glowing again. Sometimes high, sometimes low. Toward righteousness we grow. 15th commandment. You shall celebrate the first day of the Feast of Tabernacles, or Feast of Ingathering. Ipagdiwang ninyo ang unang araw ng kapistahan ng tabernakulo o kapistahan ng pag-aani at pagtitipon. Sixteenth commandment. All your males shall appear before me, the Alahaya. 3 times a year, Feast of Unleavened Bread, Feast of Weeks, and Feast of Tabernacles. For I will drive out the nations before you and enlarge your borders, and no one will covet your land when you appear before me 3 times a year. No one should appear before Abba Yahweh empty-handed. Each of you must bring a gift of proportion to the way Yahweh has blessed you. Tagalog, ang lahat ng inyong mga kalalakihan ay dapat humarap sa akin, ang alaiha, 3 beses sa isang taon. Sa kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa, sa kapistahan ng mga linggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo. Sapagkat aking palalayasin ang mga bansa sa harap niyo, at palalawakin ko ang inyong mga hangganan. At walang sino man ang magnanais ng iyong lupain habang kayo ay humaharap sa akin ng 3 beses sa isang taon. Walang sino man ang dapat humarap kay Abba Yahweh na walang dalang handog. Ang bawat isa ay magdadala ng handog ayon sa pagpapalang tinanggap niya mula kay Yahweh. 17th commandment. Make an altar of earth for me and sacrifice on it your burnt offering and fellowship offering, your sheep and goat and your cattle. Wherever I cause my name to be honored, I will come to you and bless you. If you make an altar of stones for me, build it with natural uncut stone. For you will defile it if you use a tool on it, and do not go up to my altar on step, for your private part will be exposed. Sa Tagalog, gumawa kayo ng halarang lupa para sa akin, at doon ninyo ihandog ang inyong mga handog na sinunog at mga handog na pangkapayapaan, ang inyong mga tupa, kambing at baka. Saan man lugar na aking pinagpaging banal upang doon parangalan ang aking pangalan, ako'y paparoon sa inyo at kayo'y aking pagpapalain. Kung gagawa man naman kayo ng halarang bato para sa akin, gumamit kayo ng mga natural at walang tapyes ng mga bato. Sapagkat kung gagamitan ninyo ito ng mga kasangkapan, ay lalapastanganin ninyo ito. At huwag kayong aakyat sa aking halaran sa pamamagitan ng mga tungtungan upang hindi mahayag ang inyong kahubaran. Tugon ng kawan.
Gagawin namin ang lahat ng sinasabi ni Abba Yahweh. Kami ay tatalima.